buhay. Ayan, ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog. Hindi ko nagawa yung part 2 ko kanina, pero ngayon natin gagawin at samahan nyo ako dito sa video na ito. Guys, sa dami ngayon naglilipana na mga kalaban ni Senator Marcoleta, merong mga nagsa-circulate na mga vlog or at mga posts at mga quote card na si Senator Marcoleta daw ay magre-resign as senator at full-time lawyer sa mga diskaya. Pero hindi ako naniniwala. Pero alam ko na hindi lang ako nakabasa. Meron kayong mga nabasa na mga ganong klaseng quote card o mga post ng iba't ibang mga social media na nagsasabi nga na si Senator Marcoleta daw ay magre-resign as senator at mag-full-time dahil inoferan daw di umano ng 1 billion acceptance fee. Pero grabe naman. Ako mismo, hindi ako maniniwala. Hindi magpapasilaw si Senator Marcoleta sa 1 billion. Alam ko sa kanilang doktrina ay tinuturing nila itong kalaban. Kalaban sa kanilang paniniwala, of course. At wala naman talagang maidudulot na mabuti ang pagtanggap ng mga suhol galing sa mga masasama ang loob, you know. So dito muna tayo kay Mr. Bilheca. Pakinggan natin ito. Alisin ang PACC, ang tanging opisina na nilikha para labanan ang korupsyon sa gobyerno. 3 years later, ngayon nakikita natin, lahat po ng mga programang inilagay ng Pangulong Duterte noon laban sa droga, korupsyon, red tape, kriminalidad, na kanilang inalis or binago ang humahabol sa kanila ngayon. Ngayon, anong issue ngayon? Korupsyon na naman. Droga na naman. Kriminalidad na naman. Yan. Insurgency. Lahat nagbalikan. Dati, sabi nga ni General Esperon, paubos na ang mga komunista. Ngayon, buhay na naman ang mga komunista. Sino ang nagpapa-impeach kay VP Sara? Anak Pawis, anak bayan. Lahat ng anak. Anak ng bawal magmura. So, tama naman yung sinasabi ni Bilheca. O, natawa kayo, no? Tama yung sinasabi niya. Nagbalikan ang lahat. Yun ang hirap kasi, di ba? Dito si PRRD nagalit na walang continuity. Umayon na sana siya sa pagtakbo ni Ngagba sa pagka-presidente kahit labag sa kalooban niya since si BP Sara ang kanyang katandem. Parang nagkaroon ng acceptance si PRRD. Pero noong naglipana muli ang mga polvoron user, pinagbabawal na polvoron ha, hindi yung polvoron sa Goldilocks. At itong lahat ng mga NPA ay nagbalikan muli na halos maano na ito lahat ni PRRD kasi witness tayo kay Doc Lorraine at kay Eric, may programa sila dito at sila yung nagbibigay ng update. Halos mapulbos na ang mga NPA. Pero eto nagbalikan at sabi nga pa ni Bilheca, active na ulit at dumarami pa. Diba? Kasi pinupunduhan ng gobyernong Marcos. So yan po yung ikinagagalit ni PRRD. Kaya nag-umpisa na siyang maglabas ng kanya ng sama ng loob doon sa kanyang programa sa Gikan sa Masa para sa Masa. Ayan. So ngayon, lahat ng ito swak sa sinabi ni Mr. Bilheca na nagbalikan dahil walang continuity si PBBM sa mga naumpisahan ni PRRD tulad ng paglaban sa corruption. Ngayon lang natin muli masisilayan na itong PACC ay binuwag. Imbis na mag-continue para malabanan yung mga corrupt, binuwag ng Pangulo para maglipana itong mga magnanakaw. And it so happen. Kasi ngayon, yung pinsan niya mismo na di umano ang number 1 na nangulimbat, seconded by itong si Zaldico, Suarez, yung mga pinangalanan ng mga resource person. Sayang talaga yung mga nawalang mga pondo sa ating
kaban. So ngayon, let's go back to Mr. Marcoleta kasi pinuputakti si Mr. Marcoleta ngayon ng mga kalaban. Hindi talaga siya tinatantanan at padami ng padami habang nagsashine si Mr. Marcoleta sa kanyang performance sa trabaho niya bilang senador. Dumarami rin ang pumuputakti sa kanya. So tingnan natin itong bumabalik ngayon na issue ng ni Kim Chu. Ayan. So tingnan natin tong. Meron siya dito mga sa kanya to, 'di ba? This is her official page. Sabi niya, Marcoleta, woke up and choose. He is always angry, always picking a fight. This is the same way he want all out pushing for ABS-CBN. ABS-CBN shutdown. It's frustrating and heartbreaking to see the same darkness play out again. Alam mo nyo, itong mga di maka-move on sa walang bisa o walang bisa ng prangkesa ng ABS-CBN. Isa ito si Kim Chu at saka si Vice Ganda. Kaya until now, hindi pa rin sila maka-move on. Kaya tinitira nila si Mr. Marcoleta. Diba, naalala natin yung biro ni Vice Ganda sa jet ski kay PRD. Kasama doon si Mr. Marcoleta sa pinangalanan niya, diba? Hindi sila maka-move on. As a citizen, I can only hope and pray by the grace of God that this is accountability wins. Let the guilty face justice. Enough lies, enough abuse. It's time for the darkness to end. Actually, walang agree dito sa kay Kim Chu sinasabi na I can only hope and pray. Ipagdadasal mo yung mga sumuway sa batas, yung ABS-CBN na hindi nagbabayad ng prangkesa nila at hindi nagiging patas sa mga iba pang platform sa Pilipinas. Kung ang ibang mga platform hindi pinasara dahil nagbabayad sila ng tapat, bakit gagawin ng gobyerno ng Pilipinas sa ABS-CBN kung tapat sila? So, pag sinabi ni Kim Chu na accountability, it should be the ABS-CBN. Sila yung magpaliwanag kung bakit sila napasara. Diba? So, look at her. So, inuutusan niya ang good senator na gumising o magising at mamili. Wag daw laging galit. Actually, hindi naman galit. That's the naturality of Senator Marcoleta na para siyang serious. Hindi mo talaga mapapatawa. Sabi nga ni Miss Aiko Melendez sa kanya interview, nabibili ang kanyang ngiti at siya ay si Mr. Simangot. Wala tayong magagawa kung ganyan ang projection ni Senator Marcoleta sa public na he's serious lagi. Kahit gino-joke mo na, hindi mo pa rin mapapangiti. Pero baka yung sinasabi ni Kim Chu, yung laging parang pasigaw si Senator Marcoleta magsalita. Ano ba ang gusto nila? I-baby yung mga kapwa niya senador na binabali yung batas? Si Lacson Si Lacson, ito Yung nagsalita dati na 19% versus 0 tariff is definitely not the most fair deal. It's the worst insult that a host can throw at his guests. It is time for us to look up for other trade partners. O nasan itong pagsasalita niya? This is against Marcos. Itong paglabas niya ng statement na ito na sa quote card niya, na 19% doon ang nakuha ng Amerika, 0% sa atin or 1%. So ito ay against he is addressing this to Marcos, to PBBM. Pero asan na to? 'Di ba? Wala na. So ngayon kasi kampihan na sila, si Zaldico hindi niya kayang imbitahin. Pare-parehas na sila. 'Di ba? Ito pa si PBBM, alam niyo nakakawalang respect. Kasi si PBBM puro salita. Maano siya magsalita. In advance mag-isip. Pero walang gawa. But he is advance mag-isip. Diba? Advance mag-isip. Kasi nga, yung kanyang SONA na 5,500 flood control. Katang isip lang pala. So, advance siya mag-isip na meron ng 5,500 flood control na nagawa. Pero asaan? Wala. So, ngayon, nakakalungkot kasi isa ito sa mga
ilalaban sana ni Senator Marcoleta itong mga diskaya na umpisa pa lang ng pagsiwalat nila na napangalanan na ang mga involved na mga lawmakers, yung mga nasa mababang kapulungan, at yung si Saldico at saka si Romualdez, ay biglang pinalitan nito. Ngayon, binibaby nila si Bryce, samantala ang mga diskaya, hindi nila pinapakinggan o hindi nila binibigyan ng chance to speak out o to speak up doon sa kanilang mga nalalaman din sa mga suhulan na nangyayari between the contractors and the lawmakers. So, they are protecting Zaldico and Romualdez. Ito sila. Kasama na si Soto, kasama na si DOJ. Kasi biro mo, kapag Bryce ang pag-usapan, halos lahat ng demand na gusto ni Bryce na susunod. Katulad nung hindi pagbalik sa Senado na ang kanyang custody ay nasa Senado noon. Si Martin Romualdez ang pinakinggan ni Soto na doon daw muna kasi hindi ligtas si Bryce. Diba? Ngayon, sino ang pinapanigan at sino lang ang pinapakinggan ni DOJ? Ni Ping Lacson at saka ni Soto? Si Bryce. Sila Alcantara. Ang mga diskaya, wala na sa limelight. Hindi na nila pinapakinggan kasi napangalanan na ng mga diskaya yung yung mga 17 involved na mga na mga taga lower house at kasama ni Zaldico at saka si Martin Romualdez. So iyan ay isa sa mga sakit ng ulo ni Senator Marcoleta, itong mga dumarami yung namumutakti sa kanya. Again, sana hindi manghina si Senator Marcoleta o hindi siya mawala ng pag-asa. Dahil pag siya ang nawala diyan sa investigasyon na yan at kung tatahimik si Senator Marcoleta, wala na tayong kakampi. Wala na tayong kakampi sa Pilipinas. Lahat na puro pabor sa kabila. Diba? Okay. Nakakapagtaka na kung kailan ipinaglalaban ni Senator Marcoleta ang katotohanan o para sa katotohanan, biglang palitan ng mga liderato sa Senado. So, pakinggan natin ito for pinali, itong statement ni Senator Lacson na hindi daw siya magsusumon, hindi rin siya magsusubpina, hindi rin niya iimbitahin si Zaldico sa investigasyon na ginagawa. Okay, so let's do this. Share natin. Walang sound. Wait lang guys. I don't know kung bakit walang sound. Oh, yeah. Early, he can appear and testify or manifest. Pero Sir, si Zaldico ipapatawag din ba? May interparliamentary courtesy. He's still a congressman and mayroong tradition na voluntarily he can appear and testify or manifest. Pero to send an invitation or even a subpoena, hindi proper. Yung kahapon, Sir, ganito kasi seryoso yung allegations against him. Well, regardless, kasi yan ang tradition eh. Dinatnan na namin yan dito. Nangyari yan before I think sa drugs issue. No? Kahit daw ganon ka-worst yung ginawa ni Zaldico o yung sitwasyon na siya na talaga yung dinidiin ngayon, regardless of what Zaldico did, na nagnakaw ng billions, di umano, hindi daw pwede talagang isumon, isubpina o imbitahin kasi may tradisyon. Siya lang ang makakapag-bitbit ng sarili niya sa Senado o sa Kongreso kung gusto niya mag-testify o linisin yung kanyang pangalan. O, diba? Diba? So, nakakaloka kasi, diba, ang
ang mga taong kailangan yung mga taong kailangan natin dahil sila yung nagnakaw sa kaban ng bayan, kailangan iharap, ayaw nilang papuntahin. Special treatment. Pero itong maliliit na mga contractors na sila lamang ang nabiktima din ng panunuhol nitong mga nasa taas, sila ngayon ang mga front sa investigasyon. O, saan ka pa? Pero kung si Senator Marcoleta yan, kung hinayaan lang sana si Senator Marcoleta na ituloy yung kanyang Blue Ribbon at hindi nagpalitan ng liderato, may ano na sana tayo ngayon, may resulta na yung investigasyon. Napakabilis lang ng ginawa ni Senator Marcoleta at 3 times na pagkakaroon niya ng investigation sa Blue Ribbon, nakapagpaamin na agad siya ng yung mga inamin ng mga diskaya. Hindi naman siguro ito ipapahamak ni diskaya yung sarili nila na name drop ng 17 Congress members kung hindi totoo na nangikil ito sa kanila. Pero dahil ayaw nito nila Lacson, dahil natatakot sila pangalanan yung umadiin ng husto si Romualdez at si Saldico, goodbye Blue Ribbon kay Senator Marcoleta at sila ang kumuha. Kahit ang DOJ natin ngayon, cleared na si DOJ sa kanyang kaso sa ombudsman. Kaya pwede na mangyari makalawa, baka pagising natin bukas, ang ombudsman ng Pilipinas ay si Remulla na. 'Di ba? So, this is not fair to the Filipino people. Para tayong pinapaikot o ginigisa sa sarili nating mga mantika. Anyway, Senator Marcoleta, we wish you good luck. Alam kong kayang-kaya mo yan. Napakatalino mo, galing mo mabilis mag-isip. Bahala na yung nagsasabing lagi kang galit. That's your naturality. Importante, nagagalit ka pero para sa tama. At importante, nagagalit ka dahil gusto mong labanan itong mga pagtatakip ng mga kapwa mo mambabatas diyan sa ginagawang investigation sa flood control anomaly. Saludo pa rin kami sa iyo. Walang bawas na pagsaludo sa iyong ginagawa. You're doing a great job. Congratulations. Ikaw yung aming lakas ngayon sa pag-asang inaasam ng bansang Pilipinas, lalo na ng mga maliliit na mamamayan. Maraming thank you and I hope to see you again on our next video. Bye!